Ama, upang atin ang mapanghan, buhay na walang hanggan. Sa piging ng ating Panginoon ay langit naglilingkod upang matutong pagmahalan sa hanggang. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Turuan tayong magpatawad sa isa't isa at ihatid tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, si Nabat ay may ubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo. Ngunit, ganito ang naging sagot ni Nabat. Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno. Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, ano ba ang isinasama ng loob mo at di ka makakain? Sumagot ang hari, kinausap ko si Nabat na taga Jezreel at inalok ko siyang papalitan ko o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako. At ang sabi, hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan. Wika sa kanya ni Jezebel, halika, kumain ka, at huwag kang malungkot. Iririgalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat. Gumawa ang reyna ng ilang sulat na ngalan ng hari. Tinatakan ang pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatanda at namumunos sa lungsod na tinitirahan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi
na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya. Tinungayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang sa mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinag-utos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang dalawang saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito. Tinungayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari, kaya't si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, patay na po si Nabat na taga Jezreel. Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi, Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol. Patay na siya. Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ako'y dinggin poon, aking Panginoon, sana'y pakinggan mo ang aking panaghoy. Diyos ko at Hari, lingapin mo ngayon itong tumatawag at napatutulong. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Panginoon, ako'y dinggin, pagbigyan sa aking daing. Magsitayo po ang lahat. Sa'yo ganda. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo ang sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanyang pisngi, iharap mo pa sa kanyang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nangihingi sa iyo at huwag mong paghindian ang nangihiram sa iyo.
ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinabati, pinagdarasal din po natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kung inyo pong pinakinggang maigi ang unang pagbasa, ito po'y nakapanglulumo. Narinig natin, meron daw pong isang taong may ubasan, sinabot, at nakonsunodahan ng hari ni Haring Ahab ang kanyang ubasan. Nung una'y gusto niyang bilhin, kunin ang ubasan, ngunit hindi pumayag sinabot. Hindi siya natakot sa hari. Ngunit di kalaunan, yung reyna, si Jezebel, nang nalaman niyang masama ang loob ng hari, gumawa siya ng paraan. Kumuha siya ng mga upahan upang ipagsakdal sinabot. At dahil dito, sinabot, nahatulan, ginamit ang ustisya sa maling paraan. Kaya nga't naparusahan sinabot at nahatulang mamatay. Kung kaya nga't nangyari nawa ang kagustuhan ng hari na makamkam yung ubasan. Doon natapos ang kwento. Kaya nga, siguro, kung talagang isinapuso natin yung kwento, hindi ko alam kung talagang naintindihan ninyo yung sagot kanina na sinabing nung ating lektor, ito ang salita ng Diyos at sinabi pa natin, salamat sa Diyos. Dahil napakalungkot at aminin natin, aaminin ko po sa inyo, nakakainis yung kwento. Tapos sasabihin natin, salamat sa Diyos. Alam nyo po, aminin ko sa inyo, kaya minsan ayoko nang manood ng mga teleserye. Ganyan ang pakiramdam ko. Pag nakikita mong namamayagpag yung mga kontrabida at yung mga mababait ang nahihirapan, nagngingit-ngit po ako. Natatawa minsan yung mga kasama ko dati kasi pag kinukwento kong naiinis ako dun sa napapanood ko dahil parang yung kontrabida ang nananagana, yung kontrabida ang nakakalusot, yung kontrabida na mamayagpag, at yung mabuti ang nagdurusa. Mapapasabi nyo bang salamat sa Diyos? Sa totoo lang, parang hindi. Hindi ko feel na sabihin salamat sa Diyos. Dahil likas sa atin mga kapatid, siguro nga kaya nagngingit-ngit ako, katulad siguro ng iba sa inyo, dahil sa ating puso nananalaytay ang katarungan. Hindi normal sa isang tao ang hindi humiyaw para sa katarungan. Nakakatakot na ang isang lipunan na hindi na naghahanap ng hustisya. Nakakatakot ang isang lipunan na nagiging manhid na lang sa kasamaan. Na isinasantabi na lang natin, ganyan talaga ang buhay eh. Sila yung nasa kapangyarihan eh. Nakagigimba lang isang lipunan na nananatiling walang kibit na lang kahit nakakakita na tayo ng kawalan ng katarungan. Kapag nakikita natin, inaapi na lang ang ibang tao,
at kibit-balikat na lang tayo. Kapag nakikita natin, okay na lang yan. Ganyan talaga ang buhay eh. Kapag nakakapanood ba kayo na may nakita kayong nag-away lang sa kalsada, pinatay na. Para bang ordinaryo na lang sa atin yun? Kapag nakakita tayo, siguro nga dahil nag-away, dahil nagkachismisan, ayun, nagsampalan na, nagsabunutan na lang, nagkaladkaran na lang, sasabihin na lang ba natin, ganyan talaga eh. O mas masaklap, sasabihin na lang natin, buti nga sa kanya. Chismosa siya eh. Drug addict siya eh. Masamang tao siya. Opo, likas sa atin ang maghanap ng katarungan. Likas sa atin ang ipagtanggol ang tama. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung talagang isinapuso nyo yung unang kwento sa unang pagbasa, hindi tayo mapapalagay. Bakit ganon? Yung taong inosente na konsunadahan lang nung hari, nung makapangyarihan, nung mayaman. Nagkalat pa ng fake news. Kumuha pa ng upahan. Aba sa bandang huli, siya pa yung nagwagi. Kaya nga siguro, ang dami nagpupunta rito sa Quiapo. Ang daming lumalapit sa Nazareno. Dahil alam ko, marami nagsusumbong sa kanya. Bakit ganun po? Mabuti naman akong asawa, pinagtaksilan ako. Bakit naman po ganun? Naging maayos naman akong magulang. Bakit ganito yung anak ko? Walang galang sa akin. Walang utang na loob. Bakit ganon? Maayos naman akong kaibigan. Nung nangangailangan, tinulungan ko. Ngayon, pinagtataguan na ako. Ayaw na akong bayaran sa utang. Natitiyak ko, kung araw-araw lang maisusulat lahat ng sumbong sa Nazareno dahil parang hindi patas ang buhay. Kukulangin siguro lahat ng sako para tipunin lahat ang sumbong sa kanya dahil humihiyaw tayo sa katarungan. Hindi po masama yun dahil likas sa atin ang hanapin ng katarungan. Gaya ng sabi ko, mas nakakatakot na kapag dumating ang panahon, hindi na tayo naghahanap ng katarungan. Nagiging manhid na lang tayo sa mga kasamaan, katiwalian, kasinungalingan na nangyayari sa paligid natin at sinasabi na lang natin, ganyan talaga ang buhay eh. Sana po, wag tayong dumating sa ganung punto na kukonsintihin na lang natin ang masama. Kung kaya nga't mga kapatid, wag din natin maliin ang nais tukuyin ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo. Hindi nais ni Jesus Nazarenong konsintihin ang masama. Yun po minsan ang maling akala ng mga tao, lalo na sa Ebanghelyo ngayon, na kapag sinampal ka sa iyong kanang pisngi, iharap mo pa ang kabila. Na kapag ikay ipinagsakdal, ibigay mo pa pati ang iyong balabal. Na kapag ikay pinalakad ng 1 kilometro, dagdagan mo pa ng 1 kilometro. Hindi lang natin nauunawaan ang kultura nung panahon na sinabi ito ni Jesus. Hindi po ibig sabihin ng Panginoon, konsintihin mo yung masama. Malinaw po yun. Hindi yun ang pakay ng Diyos. Kaya mabalik man din tayo para lang maliwanagan ng maraming mga Katoliko
lalo na ngayon sa usapin ng diborsyo. Hindi sinasabi ng simbahan, kapag binubugbog ka ng asawa mo, pagbugbog ka pa. Hindi po yun. Hindi po ibig sabihin na kapag salawahan ng asawa mo, sige lang, okay lang, wala ka nang magagawa. Yun po ang nais ipakita ng mga kaaway ng ating ipinagtatanggol na sagrado ang kasal. Mga kapatid, hindi po yun ang turo ng simbahan. Hindi po yun ang turo ng Diyos. Hindi yun ang sinasabi natin, tiis-tiis na lang. Ganyan na napangasawa mo, magtiis ka. Ganyan ka na lang. Hindi po. Meron tayong pamamaraan para ayusin yan. At kung kinakailangan, ulitin ko po ito, kung kinakailangan din talagang paghiwalayin, meron po tayong paraan para dyan. Kaya sana maging pagkakataon nitong pag-aralan natin maigi. Ano ba talaga ang turo ng Diyos? Gaya ng sinabi ngayon ng Panginoon, hindi niya kinukonsinti ang masama. Mahirap lang po, tatagal tayo kung uubusin ko, iisa-isahin ko kung ano talaga ibig sabihin ng kultura ng mga Hudyo. Pero isa lang ang malinaw, huwag mong suklian ng masama ang masama. Yun ang nais tukuyin ng Panginoon. Hindi niya sinasabing paapi ka. Hindi niya sinasabing hayaan mo na lang. Pero hindi rin sinasabi ng Diyos, gantihan mo ng masama yung masama. Kaya nga si San Pablo, sa kanyang sulat, sinabi rin ni San Pablo, huwag mong bayaran ng masama ang masama. Bagkus, suklian mo ng mabuti ang masama. Maaari pa natin ayusin. Maaari pa rin nating kamtin ang katarungan nang hindi humahantong sa masama. Na hindi pinipili ang karahasan, na hindi pumapanig sa katiwalian. Mabuti. Pwede mo pa rin naman itama yung masama sa pamamagitan ng mabuti. Sapagkat kung kanina sabi ko nga, likas sa atin ang katarungan dahil tayo nilikha ng Diyos, likas din sa atin ang kabutihan. Ang tunay na deboto, ang tunay na anak ng Diyos, ang kabutihan niya nanggagaling sa Kanya. Kaya nga kaya nating suklian, kahit batuhin ka ng masama, pwede ka pa rin mag-alok ng mabuti. Dahil hindi nanggagaling sa kapwa mo yung kabutihan. Kaya natatandaan nyo, sa ibang bahagi ng Ebanghelyo, yun din ang turo ni Jesus Nazareno. Kung mabuti ka lang sa mga mabuti sa'yo, anong gana nun? Wala kang maipagmamalaki. Kasi kahit ibang hindi naniniwala sa Diyos, ganun din ang ginagawa. Kung ang iningitian mo lang, yung ngumingiti sa'yo, hindi original yung ngiti mo. Kopya lang sa Kanya. Kung mabait ka lang, sa mabait sa'yo, kinopya mo lang yung kabutihan niya. Kaya nga't magandang tanong din, may original ba sa'yo? Meron ba talagang galing sa'yo? At meron din talaga bang galing sa Diyos? Dahil kung talagang may tinatanggap tayo sa Diyos, kung talagang bukas tayo sa Diyos, may maibibigay tayo kahit hindi ito ang binigay ng mundo. May maibibigay tayong kabutihan kahit walang binigay na kabutihan ng mundo. Dahil ang naibibigay natin, hindi lang din galing sa atin, kundi galing sa Diyos. Kaya nga tayo nagsisimba
para may maibigay sa atin ng Diyos. Para paglabas mo mamaya, kahit hindi ka binigyan, inaalok ng masama, ng mabuti ng mundo, may maibibigay ka pa rin na mabuti. Dahil galing ka sa Diyos. Kaya mga kapatid, sa misang ito po yung ipagdasal natin. Opo, nagngingit-ngit tayo kapag may mga masamang nangyayari. Pero ipagdasal natin yung pagngingit-ngit na yan, maisalin hindi sa kasamaan, hindi sa karahasan, hindi sa galit na sumosobra at natutulak tuloy tayong magkasala. Bagkus, hilingin natin sa mahal na pong Hesus Nazareno, ituro sa atin ano yung mabuting pwedeng gawin para itama pa rin ang masama, para ituwid pa rin ang mga pagkakamali. Uulitin ko po, hindi natin kinukonsinti ang masama. Hindi natin sinasabing wala na tayong magagawa. Ganyan talaga ang buhay. Ganyan talaga yung mga taong masama. Itatama pa rin natin sila. Tutulungan pa rin natin silang tumuwid ang landas. Pero ang paraan natin, katulad ng paraan ng mahal na pong Hesus Nazareno, ang paraan ng kabutihan, ang landas ng kapayapaan, ang tulay ng awa at pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, napakabuti sa atin ng ating mapagmahal na Ama. Manalangin tayo sa Kanyang mahabaging pag-ibig na nagbunsod ng ating mabuting pakikitungo sa ating kapwa. Ang ating tugon, Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Bilang bayan ng Diyos, naway maisabuhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga kaaway, maging yaong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Atin nawang maiwasan ang pagkakahiwa-hiwalay at pagkamakasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang mga pinaging manhid ng pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway ligtas na maakay pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming ganap sa iyong pag-ibig. Panginoon ng sambayanan, habang aming itinataas ang mga panalangin ito, tulungan mo kaming magkakasamang lumago at mapaglabanan ang pagkakaaway-away at hindi pagkakasundo. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Salamat sa aking Panginoon Hesus. Ako'y inilig mo at inangkin mo
Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di makaya ng maipagkaloob, mamahalin niyas, pinagintong nilob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging dalay ko, naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa. Ako pinili. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa'yo'y likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan na iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong galang tayo ngayon tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, wag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami naghihiganti sa paraan na masama. Patawad po kung pinahihintulutan naming malunod kami sa galit. Tulungan niyo po kaming maging mapayapa, mabuti, makatarungan, maawain. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang lakas ng kabutihan, katarungan at kapayapaan. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister
Tumunod po tayo. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Ikon tayo sa pagmamahal ng ating Pong si Jesus. Tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa haring nakapako sa dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iibigin ang ating Diyos sa nagmamahal. Kaya't mong pag-ibigin natin halin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lahat ang pagkakapot, alinlangan, yamot. Sundin ang landas ni Jesus Kristo, ating halimbawa. Dakilang pag-ibig saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Mayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang awa at kabutihan ng Poong Jesus Nazareno.
Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús, nasamba ka namin. Harap mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang namatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre